Mrs. Konting eri na lang, lalawas na anak mo. Ang anak ko. An, nanaginip ka ba? Ba't may binanggit kang anak? Samantalang wala naman tayong anak. Vic, panahon na siguro para malaman mo yung tinatago kong sikreto. Vic, nagtaksil kasi ako sa relasyon natin. Ha? Diyos ko po. Naanakan kasi ako habang nangangamuhan ako sa Maynila. Nagsisisi na ako, kaya nga ako nandito. Ha? Nagawa mo sa akin yan? Habang tapat naman ako sa relasyon natin? Patawad ulit. Sobrang gulo na yung isip ko. Ano pa ba yung magawa ko? Nangyari na yan. Wala na akong magawa kundi patawarin ka. Siya nga pala. Nasaan na yung bata? Pinaampon ko kasi sa amo ko. Sadyang pinaampon ko para sana maitago ko yung nagawa kong pagkakamali. Hindi ko naman akalain na mapapatawad mo ko. Vic, luluwas ako pabalik sa Maynila para kunin ko yung anak ko. O sige, total, wala rin naman tayong anak. Ay! Madam Love! Oo, An. Ba't pagbalik ka? Halika nga. Umupo ka nga dito. Opo po. Madam, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Babawiin ko na yung anak ko. Hindi ko kaya mawalay sa anak ko. Miss Ann, meron tayong kasulatan, di ba? Na magiging akin na yung anak mo. Pagkatapos mo itong iluwal, di ba? Ikaw pa mismo ang may kagustuhan nito. Para mailihi mo sa mister mo na nasa probinsya ang ginawa mong kataksilan. Pero madam, napatawad na ako ng mister ko. At handa na siya maging ama sa anak ko. Miss Ann, napamana sa akin ang batang na yan. At isa pa, napabinyagan na namin ng sir mo. Kami na ang nakalagay ng magulang sa birth certificate niya. Ibig sabihin, kami na ang legal na magulang niya. Diyos ko po, ito na yung pinakamasakit sa nangyari sa buhay ko. Miss Ann, ang nasa batas natin, kung sino nakalagay sa birth certificate ng bata, ay siya na ang tunay na magulang. Tama nga ba ang batas kung sino ang nakalagay sa birth certificate ng bata na kahit hindi siya ang nagluwal, ay siya na ang magiging legal na magulang nito? Mga kaibigan, ano po ang maipayo natin sa ating letter sender na si Miss Ann?